Pangalawa, ang mabuting pastol, kaya siya tinawag na mabuting pastol sapagkat siya ay naghihilom. May mga tupa na matitigas ang ulo. Yung tinatawag na black sheep. Pero naman talaga eh. Kahit sa gawain ng Panginoon, may black sheep din. Minsan nga daw, sa pamilya din eh. Sinasabi nila, sa mga magkakapatid talaga, mayroong isa dyan, black sheep. Di ba sinasabi nila, gano'n eh. Sa mga magkakapatid daw, sa mga anak natin, mayroon daw talaga dyan isa na matigas ang ulo. Oh no! Tawa naman ni Lord, yung 3 kong anak, hindi naman matitigas ang ulo. Pero mayroong sinasabing gano'n. Sa mga anak daw, mayroong lumilitaw na may matigas ang ulo. Ngayon, ang mga pastol ay mayroon pong hawak na tungkod yan. Yung shepherd's staff, minsan nasa mga parokya yan, di ba? Hawak ng pastol. Yung tungkod niyan, sa bandang itaas, medyo baluktot. Di ba? Baluktot. Ngayon, ang tanong, ano po ang gamit ng baluktot? Kapag daw yung tupa ay hindi sumusunod, kaya daw yun may baluktot, ang gagawin daw ng pastol, kakalawitin yung tupa. Pag ayaw pa rin daw sumunod, bibiglain yun. Pag yun ay nabigla, mababalian yun. Oh no! Kapag nabalian na, hindi na makagagalaw. Kakalungin yun ng pastol. Tapos lalangisan at hihilutin para maghilom yung nabali o nalinsad na buto. Anong ibig sabihin? Sa gawain ding ito, maraming matitigas ang ulo, may mga pasaway. Minsan, kailangang disiplinahin. Pero ang pagdidisiplina ay hindi pagtataboy, kundi yan ay isang paraan ng pagmamahal. Kaya kailangan daw, habang o pagkatapos mong disiplinahin, ginagamot din natin. Hinihilom. Ang mga bata din, pagkatapos nating disiplinahin sila, huwag natin silang hayaang maghapon, magdamag na iyak ng iyak. Kailangan daw yan ay hinihilom din. Ipinapaliwanag bakit sila pinalo, bakit sila disiplina, bakit hindi binigyan ng ganito. Ang mga anak daw, huwag mong didisiplinahin kapag malapit na yung kainan. Bakit? Kasi pag dinisiplina at pinalo mo yan, mawawalan na ng ganang kumain yan. Umiiyak na gutom, maaapektuhan, magkakasakit. Kailan daw dapat disiplinahin ang mga anak pagkatapos kumain? At magtampo man daw yan, hindi gutom, busog. See? Ang mabuting pastol, naghihilom, nagpapagaling. Hindi lang physical, kundi pati sa spiritual, pati sa emosyonal, pati sa damdamin natin. Bilang mga lingkod ng Diyos na inilagay sa kanyang gawain, dapat marunong tayong humilot ng sugat. Humilom ng damdamin. Humilom ng spiritual. Hindi yung nadapa na, pinagtawanan pa. Nadapa na, pinagchismisan pa. Diba? See? Ang mabuting pastol, kaya siya mabuting pastol, dumidisiplina siya, pero hinihilom niya, ginagamot niya. Ganyan ang Diyos sa atin. Minsan, may mga bagay na mga panalangin tayo sa Kanya, hindi niya binibigay, di ba? Yes! Bakit? Kasi alam niya na hindi tayo mapapabuti. Alam niya na baka ito ang maging dahilan ng ating pagsubok o problema o suliranin. Pero hindi nangangahulugan, sinasaktan ka ng Diyos kaya hindi ka pinagbigyan. Ito, chichismisan ko lang kayo. Hindi naman to actually chismis. Woo! Totoong nangyari ito, marites ko na lang sa inyo. Last year, ang anak kong panganay na nasa Amerika ay nagplano na kaming mag-asawa ay magbakasyon sa Amerika. So pagdating ng January, inayos niya yung mga dokumento, yung mga kailangan namin, kasi 2 years ago, lahat kami, yung buong kong pamilya, pinakuha ng passport ng aking anak na nasa Amerika. So after na maayos yung mga dokumento nung January, February, nagbayad siya ng aming US visa fee application. Mahal pala ang visa ng Amerika. So, after nang magbayad ng February, sabi ng anak ko, Mapa, hindi ko muna kayo i-schedule ngayong March ng interview. Magre-review muna tayo kung ano yung mga possible na tanong ng
US Embassy, ng konsul. So, review kami, review. Pagdating ng April, ngayong April pa rin ngayon, April 7, nag-biometrics kami dyan sa malapit sa DFA, sa Pasay. April 8, iyan na talaga yung aming interview sa US Embassy. Alas 9, yung aming appointment. Mga bandang alas 11, nakapila na kami. Final na yun, interview na. Dumaan na kami sa scanning, sa confirmation. Pangatlo, yung interview na talaga. Kumbaga, step 3 na kami. Nakapila kami, pang-5, bilang ko eh. Pag in-interview ka pala doon, madidinig mo yung sagot ng konsul. Maririnig mo din kung malakas yung boses nung ini-interview pag sumasagot. Pagkatapos ng konting tanong-tanong doon sa number 1, sa una nakapila, sabi ng konsul, unfortunately, I cannot give you a visa. Bagsak yung balikat nung ini-interview. Sayang yung bayad. 11,000 mahigit yun. Sayang. Pangalawang in-interview, tanong-tanong konti, narinig ko, sabi nung konsul, unfortunately, I cannot give you visa. Di bagsak ulit yung balikat. Galit, nakasimangot. Pati yung konsul, galit din. Lilisik yung bata. Pangatlo, tanong dito, tanong doon, hanggang sabi ng konsul, unfortunately, I cannot give you visa. Sabi ko doon sa asawa ko, masungit yata yung napilahan natin. Masungit. Pang-apat, in-interview, nakabisado ko yung sinasagot eh. Pang-apat, interview. Tinanong, may mga relative sa Amerika? Meron. Anong mga bansa ang napuntahan? 7 bansa na yata yung napuntahan niya. Tapos, kung ano yung kanyang negosyo, trabaho, sinabi. Pagkatapos, ibinalik yung passport. Unfortunately, I cannot give you visa. Galit din. Kami na yung nakapila. Nakabisado ko yung sinasabi ng konsul. Unfortunately, I cannot give you visa. Pagdating sa amin, tinanong kami, konti lang. Binalik sa amin yung passport. Unfortunately, I cannot give you visa. Hindi rin kami na-approve. Alam niyo mga kapatid, hindi bumagsak yung balikat ko eh. Hindi ako nanghinay. Hindi ako nainis eh. Bakit? Kasi tayong mga anak ng Diyos, sanay tayo na kapag hindi nangyari yung gusto natin, hindi sumasang-ayon yung sitwasyon sa gusto natin, alam natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa atin. Yun ang pagkakaintindi ko. Yun ang sinasabi ng Roma 8:28, di ba? Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Hindi nangangahulugan na hindi ibinigay sa iyo ng Diyos, galit ang Diyos, sinasaktan ka ng Diyos. Yes. Maaring kaya hindi ka pinagbigyan para sa kabutihan mo rin. Yes. Minsan sa buhay natin, hindi natin maintindihan bakit hindi nangyari. Salungat dun sa gusto natin.